Kita ang DOJ na magiging state witness. Araw ko, boy. Aray. Sino sabi yan? Wala tayong... Sino ba DOJ Secretary? Wala pa yung DOJ Secretary. Ombudsman pala, ombudsman. Ombudsman. DOJ. Kasi Secretary Remulla dati, akala ko DOJ pa. Ayun. Buti na lang, may state witness na siyang magsasabi na ganito po talaga ang nangyari dyan. Sino yan? Si Gutesa, malamang. Ang sasabihin siguro niyan, Oho. ganito po ang nangyari. Oo. Ito ho yung pondo. Nilagay po namin doon. For example, sa Bulacan. Oo. Tinawagan namin, andyan na yung pondo, ha? Oo. Yung komisyon, dalhin mo na sa amin. Ah, Di ba tama, tama. ganun yung kwento, di ba? So ang nakita, malamang ang mapipili ni Secretary Remulla si Gutesa. Ay. So, yan po. Magandang araw, mga ka-reaction by. Ako po si Reaction by. At ito po, sabay-sabay po nating i-comment sa comment section. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating munting channel. So, isang subscribe lang po, masaya na tayo. So, ito po, tunghayan po natin ang kay Sagana Mamayan, kay Kajen, ha? At kay Ka Nelson. Lahat po ito ay patungkol sa mga nangyayaring pagbisita po ni Martin Romualdez sa ICI at ang mga pagbaba po ng koleksyon sa ating mga taxes, no? Ayan po, tatalakayin po ni si Rap Recto, no? Sa atin po, siya po ang Secretary of Finance, no? So ito na po, huwag na po tayong patumpik-tumpik pa. Direkta na tayo, kinaka-Jen. Ang sabi po ni Secretary Ralph Recto, mga kababayan, ito po ha. Yan na. Ito. Kinukumpirma po ni Finance Secretary Ralph Recto na bumagal po ang pagbabayad ng buwis ng taong bayan at hinihinala niya na ito po'y epekto ng katiwalian o graft and corruption sa ating bansa. Ano ba yung sabihin ng bumagal? Magbabayad din pero dahan-dahang nag-aabot ng Siguro, pera? iaabot ko na po yung aking bayad, dahan-dahan. Siguro, piliwanag ka na ng Secretary Rector. Hindi maintindihan eh. Ha? Nakakapangamba ito kung totoo. Bakit ba ito sinabi? Oo. Secretary Ralph, paliwanag mo ano ba tinutukoy mong bumagal? Sige nga. In your opinion, kasi nakaka-affect nga sa revenue collection natin yung mga external headwinds, even internal situation like corruption. In your opinion, ano ba yung, in your opinion and analysis, what are the top headwinds, whether internal or external, that can affect our revenue this coming 2026? Start domestically. Internally, posible magkaroon ng slowdown in growth itong third quarter because of all the reforms being initiated by our President. Nasiguraduhin na magastos ng tama ang taxpayers' money in executing the budget as well. So, magkaroon ng posibleng slowdown ang economic growth natin dahil pag nag-slow down ang gobyerno sa paggastos, posible tamaan yung ekonomiya natin dito a bit. So, posible third quarter, fourth quarter, magkaroon ng konting slowdown. Posible hanggang umabot yan ng first quarter next year. And then, but the good news is that moving forward, lahat yan upside na. Kasi maayos natin yung problema. So moving forward, you will realize your full potential of growth. Meaning to say, pwede, based on our demographic data, based on we have a stable macroeconomic environment. Based on that, the economy can easily grow anywhere from 6 to 7%. Siguraduhin lang natin that we execute the budget properly at nagagastos natin ng tama ang pondo ng taong bayan. So this is the biggest threat, number one. Okay? The second biggest threat internally. Externally,
maraming unpredictability. Well, one, geopolitical tensions, yung problema natin sa China, yung problema ng US sa China. Just a few days ago, nagsabi ang Amerika, President Trump has said that he will impose 100% tariffs on China. Okay? Anong ibig sabihin ng 100% tariff on China? Ibig sabihin there's no trade between US and China. Titigil lahat yan. Okay? And because of that, if you have the two biggest economies having a trade war, anong ibig sabihin yan? Nililiit yung global trade. And because of the tariffs imposed on the Philippines, maapektuhan din yung current account balance natin. No? Mababawasan yung export natin halimbawa sa Amerika, among others. No? So these are the challenges. So geopolitical tensions, a trade war, of course, mabuti lang naman na medyo naayos na yung Israel-Gaza war, but you still have the Russia-Ukraine war, so on and so forth. Yeah. So these are all the external headwinds. Meron bang epekto on taxpayer payments? Do you think it will affect people in terms of Generally, paying their taxes? Dahil marami na didismaya, daming mga rally, daming correct. mga ano, but do you see any slowdown in terms of paying taxes? yes, nararamdaman na ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng collection nila nababawasan ng konti, but so far, manageable naman lahat. Kayo, nasa follow-up question pala ni Secretary Win Gatchalian. Inihintay ko yung puntos na yun eh. Well, doon sa mga nauna, bakit? Kasi ito economic advisor sa part ng ng administrasyon. Sana yung makukuha natin ng opinion doon sa part ng private sector, ano ang pananaw nila sa takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi natin sinasabing kinu-question yung pananaw ni Secretary Ralph Recto Nelson. Kung meron naman sila mga data at mga basis na kanilang pinagbabatayan ng mga binabanggit nila. Oo, kasi yung pagbabayad ng buwis dyan, walang una-una. Halimbawa, empleyado ka, no choice eh. Hindi naman dadaan sa'yo, di ba? Automatic, yes. Oo. Yung mga negosyante naman, no choice din. Kasi pagka hindi nagbayad ng buwis, kakasuhan naman. Oho. Di ba? Kaya wala pong laban talaga ang mamamayan. Walang choice kundi magbayad ng buwis. Oho. Pagka bayaran na. Pero ang iba naman kasi dyan, Nelson, well, dahil nga talagang doon sa follow-up question nga, bumagal. As in para bagang ang tao, andap na magbayad ng kani-kanilang mga buwis. Kasi ang iniisip nila, magbabayad ako ng buwis kung saan lang pala napupunta. Yun nga. Pero at the end of the day, magbabayad pa rin. Well, kung hindi ka man magbayad ngayon, hindi ibig sabihin Hindi magbabayad. next year hindi ka magbabayad. Kaya talong-talo po talaga. Dito ho sa usapin na ito ng corruption, ng pagnanakaw sa national budget, talong-talo po talaga ang mga mamamayan dito. Kasi no choice ho tayo kundi ibigay yung pera natin eh. Kasi pag late filing ka, Meron ka rin may may ang tawag doon, may multa. May multa eh. May May fine. Yes. Oo. Kaya kung meron pong dapat na leeway dito sa mga investigasyon, dapat laging nakapabor sa publiko. Tama. Dapat laging kung ang pag-uusap. So yun po, no, tandaan po natin pala, yung sa mga BIR, siguro po yung hindi pa nakakaalam, so sana po yun, kung bago lang kayo magninegosyo, usually po yung mga nagnenegosyo yan, pero yung mga empleyado, hindi masyado pong yan, sa BIR. Kasi mga negosyante po minsan, yung baguhan, minsan nakakaligtaan pong magbayad ng tax, no? So, mas maganda po kung meron po kayong accountant, siya na mag-asikaso para hindi po kayo ma-penalty. Pero kahit na may accountant po kayo, bantayin nyo rin po kada bayad nyo para sigurado po nakakabayad kayo. Kung meron man kayong quarterly, yearly, sigurado nyo pong may resibo yung accountant nyo na ibinibigay sa inyo. No? Kasi yung iba po, bigay ng bigay. Ngayon pala, yung sa experience lang po
Yung iba po kasi bigay ng bigay yung may-ari ng kumpanya, negosyo, maliit na negosyo, bigay ng bigay. Ito po lang accountant na to, hindi po pala binabayaran. Hanggang tumas ng tumas ang utang sa BIR. Ganun po yun. So, kailangan po tandaan natin magbayad ng tamang oras sa taxation, no? Sa BIR para hindi po kayo magmulta. Yan. Pero yung mga magnanakaw, wala pong multa yan. Ha? Yung mga magnanakaw ng ating kaban ng bayan, walang multa-multa. Baka hindi man makukulong yan eh. Di ba? Oh. Tama o mali? Di ba? Tama. Hindi makukulong yan. Mga magnanakaw, yung trilyon lang yan eh. Trilyon. Pero yung nakukulong dyan, isang mangga lang, ninakaw mo, makukulong ka sigurado. Di ba? Oh. Kaya magbayad kayo ng tamang buwis sa tama pang oras. Ganun yan katindi. Pero magnanakaw, anytime pwedeng magnakaw. Transparency, dapat laging pagbibigyan ang mamamayan na sila po ang parang dyan ganito yan di ba? Ang kaso halimbawa ay nanakawan ka ng baboy. Ng alaga mo. Alagang baboy. Oo. Sino ba ang may karapatan na magsabing dapat makita ko yung paano iimbestigahan ito? Abay sabi, yun na nakawan. Yung may-ari, di ba? Ay, siyempre, oo. Dito sa pinag-uusapan natin nito, ang nanakawan naman dito, hindi naman gobyerno. Yung gobyerno, sila lang yung pinagdadalhan ng pondo. Oo. Ang pera po ang pinag-uusapan dito galing sa mga mamamayan. Pera ng taong bayan. Taong bayan. Ganon. Kaya kung may investigasyon dito Oho. na gagawin, hindi po pwedeng ito ay nakatakip sa mata ng publiko. Ayun. Yan. Diba? Ito ang issue dito. Kasi kung ito ay tatakpan ninyo at hindi magiging katanggap-tanggap ang resulta, baka yung sinasabi niyo yung mabagal magbayad, totally magsama-sama dyan. Mukhang niloloko tayo ha? Oho. Mukhang hindi pinapakita sa atin kung ano talaga nangyayari sa investigasyon. Paano kung magkasundo nga? Wag na nga tayo magbayad. Nako. Total, pinapanakaw nyo naman Oho. At pagka nanakaw, hindi nyo naman papakita sa amin kung paano nyo inimbestigahan. Kung paano nyo gagawin ng paraan para may balik man lamang. Ayun nga. Mabawi man lamang. Kaya yan ang sinasabi natin. Hihintayin pa ba natin na magkaganon tayo? Oho. Preemptive na tayo. Ha? Dapat alam natin yung damdamin ng mamamayan. Ito, nararamdaman na natin. Mabagal, bumabagal. Ang pagbabayad ng buwis. Pero alam mo, doon sa unang bahagi ng paliwanag, malamang ito ay budget briefing ng gobyerno. Yung pagdinig nito sa araw na, mukhang ngayon yan Budget hearing yan. budget hearing ito ng Senado. Pinipilit na maging gustong gawing positibo Positive ni Secretary Totoo. Ralph Recto. Oo, manageable. Manageable. Oo. Tapos ito daw niya baka maghigpit ng konti kasi ang gagawin ng Pangulong Bongbong, tama din naman, kung nagiging maluwag ang paglalabas ng pondo, baka nagagamit sa kung saan-saan. Doon nga niya nagkakaroon ng graft and corruption. Oo. Kaya ang sabi niya, well, possible, third or fourth quarter, magkakaroon daw po ng slowdown. But the good news is that moving forward, realize the full potential of growth, demographic data, the economy can easily grow. Nagastos natin ng tama ang pondo ng bayan. So, dito anya, dapat ay maipakita ng kasalukuyang administrasyon itong huling bahagi ng quarter na ito at sa susunod na quarter na next year, maipakita sa taong bayan na gastos ng tama ang pondo, Nelson. Yun. Parang sa bahay, di ba? Halimbawa ay ang nanay ang finance officer. O sige nga, ay tingnan ko yung tatay, yung anak, tapos yung mga, tingnan ko paano nyo ginastos, titipirin ko muna kayo ngayon, ha? O, sa huling bahagi ng taong ito, kayo, masyado kayo nagiwaldas sa loob ng nakalipas na mga araw, ngayon, titipirin ko kayo, titingnan natin kung paano nyo ba ginastos. Ikaw ba, Totoy, yun ba talagang assignment mo, ginagawa mo? Di ba? Ito namang si Nene, ikaw ba, kung ano-ano pa man, sabihin, well, naintindihan natin siguro, paliwanag dito ng Secretary Ralph Recto, na sa mga, sa fourth quarter, ito po, nasa fourth quarter na tayo ng taon, no? October, November, December, tama, hanggang first quarter ng 2026, magkakahigpitan ito
Kasi dito rin nakatingin ng taong bayan eh. Babantayan din nila kung paano ginastos at gumagastos ang gobyerno ng pondo ng pera ng taong bayan. Habang hinihintay natin ang kasagutan dito sa anomalya ng flood control projects. Mukhang matagal-tagal yan dyan ha? Ganon? Kaya nga ang Oo. tao, kasi aminin na natin, ang pagsasampa ng kaso, it will take time. Lalo ito. Case build up. Lalo ito. Tama ka. Kaya ang gusto ng ang tao, nakikita nila paano iniimbestigahan. Kasi doon pa lang nasasapatan na sila na, may nangyayari pala. Di ba? Pero kung nakatakip, kung hindi nyo sinasabi kung ano nangyayari, at sasabihin nyo, puro konklusyon na lang, mukhang doon tayo magkakaproblema. Hindi ho maaampat yung damdamin ng tao, bagamat yan, nararamdaman na ng pananalapi ng pamahalaan. Bumabagal, ha? Nakakatakot ito, Nelson. Kaya ako sabi ko, ito inuna natin. Kasi ang BIR at ang Custom, sabi nga natin, ito ang lifeblood, tama? Lifeblood, no? Dito natin kinukuha ang main bulk ng pera ng ginagastos natin sa kada taon. Yes. At kapag ka ang taong bayan bumagal sa pagbabayad ng kanilang buwis, o kaya naman iba, nagdadalawang isip na, kasi sabi nga nila, sabi ko nga nung kailan kahapon ba nabanggit yun? Lumalala din daw ang ghost receipts ng BIR. Ghost receipts in a way na dapat ganito binabayaran mo. Minsan sobrang baba. Nagkakaroon ng tawag doon, negotiated, ano ba yun? Oo. Di ko alam mga termino sa BIR kasi dyan eh. Kung ikaw may utang na 1 milyon, napapababa nila, babayaran mo na lamang 100,000. Di ibig sabihin 900,000 agad ang natatawad nila. Kaya nga. Di ba? Legal ba yung ganon? Hindi legal yan. Ganon? Oo. Ang Pero totoo, may umiikot dyan. May mga napapaikutan yung kung tawagin nila tax avoidance, ha? Ayan, isa pa yan. Na legal na pamamaraan. Kaya alam ko minsan nagagamit sa kalokohan din eh. Yun na nga. Dahil pinababayaan sa halip na patawan ng parusa, pinagbabayad na lang na mas mababa. Alam mo, gusto kong makausap si Sandante. Tanungin din niya BIR. May kinalaman dito sa mga ghost receipts. Gaano karami ang nakukolekta nila sa pamamagitan ang nagagaling dito sa ghost receipts na ito. Kasi ang tawaran pala dyan, di ba, sa 1 milyon, halimbawa, para madalian, ang re-resibuhan sa'yo, 100,000. Pero talagang babayaran mo 500,000 eh. Oo. Nasaan naman yung 400,000? Di doon sa namagitan. Doon sa nagpababa. Nagpababa. Kung ako naman na isang magbabayad ng buwis, 1 million ang babayaran ko, naging 500,000, kalahati na wala. Malaking bagay. Medyo gagambol na ako dyan, di ba? Meron nga, nangyayari po talaga yan. Yun ba? Ang mabigat pala dito, no? Oo. At yan po ay pag nasiyasat, dagdag problema na naman ng gobyerno. Yan. Di ba? Oo. Iniisa-isa lang ata. Baka darating daw pagkakataon, dyan naman mapupunta ang ginagawang mga investigasyon. Kasi po, lahat na ng departamento may corruption eh. Aminin ho natin. Kasi ang corruption naman, maliit at malaki pare-parehong corruption Totoo, di ba? Problema, naging kalakaran ho. Akala ng mga babayan natin, normal na. Naging pangkaraniwan, Normal na halimbawa sa munisipyo, maglalakad ka ng permit. yung business permit lang, yung bayaran mo taon-taon. Baka pwede ho ito, mabilis na. Maglagay ka ng dyan sa, di ba? Sa ganun ba? papel mo. Kahit ho saang opisina ng gobyerno. Business name nga lang ata, minsan magkakaipitan pa no? Yung barangay, mula sa barangay Ay, barangay pa. Oo. Kaya kung hindi ho natin naayusin, ako po, wala hong pupuntahan ng Pilipinas. Kaya itong, sabi nga nila, itong pagpapasa ng kasalukuyang budget for 2026, Nelson, mukhang, literal ito, dadaan sa butas ng karayom. Ayan, Ako problema po. na. Kung hindi naman kasi Fernando Po Jr., hindi, makalulusot dyan. Pasado na sa Nasa si Kamara. Sandy ko. Yung Pero sa tingin Tsaka si ko, Martin. bubusisihin pa ng gusto ng ngayon pagdating sa Senado. Ang Senado, ano pa lang sila? Budget briefing pa lang sila. Wala pa talaga yung formal na binubusisi nila ang budget ng bawat departamento. wala namang problema dun sa budget dyan eh. Ang problema pagka in-implement yun eh, di ba? Kung paano ini-implement. No? Hindi naman mababawasan na yung 6 trillion, no? Ano ba, 6.7 trillion ba ang ating budget? Oo, mahigit. 6.7 trillion. Doon na maglalaro yan. Titingnan na lang dyan paano mo gugugulin At saka kung saan, ano ang dapat na paggugulo ng pondo. Kung saan nilalagay.
magkakaroon ng insertion. Hindi, amendments pala. Ayaw ko na lang gamitin yung insertion eh. Masakit sa tenga. Amendments po ang ginagawa nila dyan. Oo. Di ba? Gaya nung nakaraan, nung naging panukala ni Senador Marcoleta, di ba? Ang pondo mo pala doon sa protection sa mga OFW, parang 4 billion lang daw ang inilaan nila, DMW. Sabi ni Senador Marcoleta, gawin mo 10 billion yan. Bakit 4 billion? Kulang na kulang sa abogado. Di yun, isang klase ng amendments yun, Nelson, di ba? Oo. Oh, hindi mo masasabing insertion yun. Inamend mo yung pondo na ilalaan mo para doon sa legal assistance ng mga OFW. Isang halimbawa yun. Well, ito pa, ang ginagawa sa kasalukuyan. Kaya, sa tingin ko, mabusisi talaga ito, Nelson. Totoo, dapat lang. Kasi pondo ng mamamayan yan eh. At katatapos lang natin ng mga... Hindi ko lang maintindihan, no, na ang isinisigaw natin noong 2024, dyan, accountability, di ba? Yes! Habang ginagawa yung budget, Oo. hindi pa. Pero nung may pasang 2025, mas mabigat pa. Doon pala. Ang bigat Di pa ba? na. Oo. Hindi nyo ba napansin yun? Ngayon na gumagana pa yung 2025, ano? Yung mga sumisigaw ng accountability, sila pa yung mga nagyayari ng budget natin. Oo. Oo. Nako. Yan ang problema. Bagay, ako naman, narinig ko naman ang statement ng Pangulong Bongbong Nelson sa issue ng corruption. Ito sabi niya, matagal na kasi ito, nag-ugat na sa Pilipinas eh. Hindi lang po sa kasalukuyang administrasyon. Ang problema lang dyan, Oo. kaya naman napansin dito. Oo. Nagugat yan nung una si Ferdinand ni Marcos Sr. Di ba? Yan. Diyan nag-umpisa ang corruption. Wala nang namuna pa dyan. Siyang nanguna hanggang ngayon. Di ba? Tama o mali? Kasi unang-una, budget na yun nanakaw. Yun na nga, sumabog at saka malala eh. Mabigat. Oh. Trilyon! Grabe daw kasi niya eh. Trilyon? Oo. Oo. Dati kasi, nanghihingi sa kontraktor, diba? Oo. Nakikihati dun sa kikitain. Dati ano lang pa 10% lang eh. Oo, advance payment. 10% Diba? ang maximum dati, 20%. Pero ngayon, yung mismong budget, nilalagay mo dun sa project mo na ikaw ang kikita, yun na 100% na kukuha. yun ang nagka-windang-windang na po tayo. At ang malungkot pa Nelson, di ba, in-implement mo, 100% kinuha na. Next year, papatuhan pa ng panibagong budget. Ayun pa. Same. Oo, same project. Same project, Na pinondohan same mo. location. Di ba? Oo. So talagang lumala ng gusto. Kaya siguro dyan, yung Ayan, nabanggit ni Kajan at Nelson, ibig sabihin, same project every year. No? Bakit po kaya nagkaganon? Yun po yung nagiging ghost project. So, ganito lang kasimple yan eh. Ang dami nating mga accountant dyan sa mga secretary, no? Dami po. Pati na po yung mga sa kamara. Yan, mga representative. Tapos mga senador. Paano po nangyari yung mga insertion? Insertion na ang tama diyang term eh. Paano po nangyari yun? Na nagka-doble-doble, every year meron siyang insertion. Yun po yung nagiging ghost project. Paano yun? Hindi ba nila nakita na last year meron ng ganito, tapos ngayon meron na naman ganyan? Paano nangyari yun? Yung mismong vicinity yun. Di ba? Siguro, pirma na lang ng pirma. Pwede ba yun? Dapat binubusisi lagi lahat. Mula nung last year, patungkol yung last year budget at saka yung itong dumarating na budget. Kung merong mga parehas na project. So, siyempre, pag may parehas na project, yung lugar na yun, questionin mo kung saan ba lugar to, saan, kung tama ba o dinagdag ito o para ma-extend. Halimbawa, kung sa flood control, kung 1 kilometer yung dati, nauna sa nila 2023, tapos ginawang after 1 kilometer sa susunod, ganito. O, di ba? Pero hindi binubusisi, kaya ganun, nagka-doble-doble.
Kaya tuwan-tuwa yung mga magnanakaw. Siyempre, walang sumisita. Kaya ganyan nangyari sa ating budget. Tama, mali. Tuwan-tuwa yung mga magnanakaw no? Siyempre, sino hindi matutuwa? Sabi siguro, ito mga kasamaan ko dito, mga kogad, mga tanga. Di ba? Sabi siguro niya, tanga o hindi? Hindi. Ganoon. Di ba? Sabi siguro, paano yan? Naisahan na naman natin yung mga to. Di ba? Kasi, ang mahirap dyan, sa totoo lang, sa realidad lang, 2024, 2025, hindi po tama ang pagka-check ng ating budget. Ang dami pong nag-check ng budget, pero hindi tama. Yun ang nangyari po dyan. So, sino pong sisisihin dyan? Ako ang sisisihin. Dahil di ko tinitignan Di ba? Wala na ako sisisihin sa inyo. Sisisihin ko na lang sarili ko. Hindi ko naman sisisihin si Ka Nelson, si Kadjen. Sisisihin ko ba si Senador Marcoleta? Hindi. Wala. Di ba? Ako na lang sisisihin ko na sa sarili ko. Bakit? Bakit ako nagbayad ng tax? Bakit ko ditinignan yan? Di ba? Akong masisisi dyan. Wala na sisihan ng iba. Para tapos na ang problema ng bayan. Tapos na ang pamumulitika. Bahala na si Batman. Di ba? Di absuelto yung mga dyan. Si Saldico. At saka si Martin. Di absuelto na. Bahala na si Batman. Pasok ulit. Style nila dyan na phase 1, phase 2, phase 3 para every year mo popondohan no? Tama. So, ba, phase 1, gawa na, kunyari ginawa, wala naman. Oo. Next year, phase 2, pero doon pa rin. Ay, nako. Ay, hindi nagagawa. Oo. Mabuti na lang, Jen, at meron nang nakikita ang DOJ na magiging state witness. Para ko boy, aray. Sino sabi yan? Wala tayong... Sino ba DOJ Secretary? Wala pa yung DOJ Secretary. Ombudsman pala, ombudsman. Ombudsman. DOJ. Kasi Secretary Remulla dati, akala ko DOJ pa. Ayun. Buti na lang, may state witness na siyang magsasabi na ganito po talaga ang nangyari dyan. Sino yan? Si Gutesa, malamang. Ang sasabihin siguro niyan, Oho. ganito po ang nangyari. Oo. Ito ho yung pondo. Nilagay po namin doon. For example, sa Bulacan. Oo. Tinawagan namin, andyan na yung pondo, ha? Oo. Yung komisyon, dalhin mo na sa amin. Ah, di ba tama, tama. ganun yung kwento, di ba? So, ang nakita, malamang ang mapipili ni Secretary Remulla, si Gutesa. Ay, hindi. Hindi po siya. Sasabihin ko na o i-comment nyo na lang po. I-comment nyo po sa comment section. At bago po lahat, yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan, sa ating munting channel. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. So, i-comment nyo po sa comment section. Sino po may kredibilidad na maging state witness? Si Gutesa ba? O Yusik Bernardo? Alcantara? Bryce Hernandez? Mga Diskaya? Tignan po natin. Pero i-comment nyo lang sa comment section kung sino po talagang magiging solid na isa lang state witness. Si Martin Romualdez? Hindi po Yan. So, tuloy muna natin. Gutesa yan, Son, sa tingin ko. Gutesa? Oo. Sinong Gutesa? Yung Orly Gutesa, yan ba? Yan ang Sergeant. tanong ni Ombudsman. Sino yung Gutesa? Hindi ko yata kilala yan. Ganon. Si ano yan? Si Henry Alcantara. Henry Alcantara yan. Alam mo na, Oh. huwag muna natin iwanan si Gutesa. Ha? Bakit? Meron ba siya? May sabi si Ombudsman Remulla kay Gutesa, ha? Ay, di ba... Ito. Meron ba siyang salita tungkol kay Gutesa? Hindi pala si Senador Lacson ang nagsabi. Gutesa Muna, ha? Oo, sige. Babalikan natin si Ombudsman. Speaking of Gutesa. Sabi mo, gagawin state witness. Hula ko lang yan. Wala. Oo. Hindi po. Kasi sabi mo, may nakita ng di ba? Si Ombudsman. Hindi. So, hindi si Gutesa. Si Gutesa ay
kakasuhan. Naku Naku po. po. Disgrasya. Bakit naman? Kakasuhan ng perjury. Ni Attorney Espera? Tingnan natin, sino nagsabi niyan? Ha? If it is proven that he lied and that he did not place the notary public in the document, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend in its report. Ayun. So, Nako po. The issue here should be the substance of the affidavit. Ayan po, makikita nyo po yung kwentong yan na nung una po si Sergeant Orly Gutesa, nagpakita po siya ng sworn statement na naka-notaryo. No? So yung notaryo po yun, yung nagnotaryo, yung pinuntahan niyang nagnotaryo, dinideny po ng abogado ng firm na yon, ng opisinang yon, na hindi po daw siya ang nagnotaryo. Pero makikita nyo po, tignan nyo po sa aking ibang uploads na video, makikita nyo po ang totoong nangyari doon sa mga pirma. No? So, paano mangyayari yan? Etong si Senator Pampi Lacson, ewan ko anong pumapasok sa utak niya. Isipin nyo po, sabihin niyang ganyan, siya pang makakasuhan. Ito po si Sergeant Gutesa, lalaban po ito hanggang sa huli. Yun. Yan po ang matinding revelasyon po ni Sergeant Gutesa. Pati na niya yung mga kasamahan niyang mga ex-marine, no? Sila po ilalaban hanggang sa huli. So, hindi po pwedeng matakot itong sinasabi ni Senador Pampi Lacson na siya mismo ang si Gutesa, Sergeant Gutesa, makakasuhan dahil sa perjury. Hindi po mangyayari yan. Dahil mismo may katunayan na ang mga pirma ng isang abogadong yan, yung sa kung saan siya nagpanotary, pinalitan lang po ang pirma ng abogado ngayon. May katunayan po yan, yung mga previous na document na merong nagpanotaryo sa kanya. Parehas po ang pirma nung kay Gutesa, Sergeant Gutesa, at pati yung sa mga previous na nagpanotaryo sa kanya. Doon po sa aking uploads na kay Sergeant Orly Gutesa, meron po doon. Hanapin niyo po sa aking mga video sa Reaction by at PH. So, eto po tuloy po natin. Which he also swore as true before the committee. Whether or not it was notarized properly is a side issue. Yan. So, matatayo pa rin yung testimonya. Ayun. Kaya lang, yung notaryo pa rin, hindi pa rin itinitigilan yan, pwede siyang kasuhan daw ng perjury. kung si Gutesa ay hindi humarap at nanumpa doon sa nagnotaryo, ganon? Ay, paano kung yung peke yung notaryo? At pinaniwalang yun nga, di ba, na tama yung notaryo, Oo. pwede mo bang kasuhan si Gutesa? Ako din sa may hinala na si Gutesa hindi talaga nakaharap ng abogado. Aha. Di ba? Yun naman ang maliit na nangyayari. Oh. Ganun naman talaga sa notaryo. Oo nga, hindi niya talaga nakaharap. Yung si attorney na kumaaring staff. So ibig sabihin, doon sa punto na yon, maaring nagkamali ba si Gutesa? Hindi, Jen. Kasi, halimbawa, inahamon ko nga kayo, magpang-notaryo kayo mamaya. Ganon. At tanong nyo kung abogado yung nakaharap. Hindi, parang yun ang gustong puntusin na Senador Ping eh. Kaya nga, ang gusto niya Diba? puntusin, kunwari lang yung notaryo at si Gutesa may kasalanan. Tama. Kaya makakasuhan ng perjury. Ganon. Diba? Anong kasalanan ng mga taong nagpapanotaryo kung peke naman yung kung ang iniwan ng abogado doon ay yung mga sekretaryo Yung nila? sekretarya niya, kung tao pa. Hanggang ngayon nga, mga babayan, yung abogado hindi pa nga lumilitaw eh. Hindi ba? Kasi wala namang nagnotaryo na ako ilang beses ako nagpapanotaryo Attorney Juan de la Cruz. Kayo po ba ito? Oo. Pirma niyo po ba? Walang ganun. Hindi ko okay na po ba? Ibibigay na lang sa yan eh. Babayaran ko 100, parang 350 nga lang ang bayad eh.
Magkano po bayad? 350, ano po? 50 pesos nga lang. Pagka, May 50 ba ngayon? Oo, yung mga nandyan lang sa babangketa. Na isahan na ka, 350 binayad ko. maganda kasi maganda kasi nagda-type eh. Per page yan, per page. Ganon. Oo. So anyway, dyan po nagtatapos ang ating munting video. Ayan. So huwag niyo pong kalimutan panoorin ang ating mga video sa upload sa YouTube channel. So sa Reaction by at PH, i-type niyo lang po. Yan sa search button. So pindutin niyo lang po yung subscribe button. Masaya na tayo. Maraming salamat po.